Hello guys, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 68 to Chapter 70 ng Dragon Ball Super Manga. Dito na pala papasok ang isa sa pinakamaganda na arc na tinatawag na Granola Arc. Pero bago nga ang lahat ay ang video na nga na nito ay para lang sa mga viewers natin na naghahanap ng canon na series ng Dragon Ball Super. Kaya kung malinaw na ang lahat ay magsimula na tayo. Dito nga ay napunta na ang scene sa Galactic Patrol kung saan ay naibalik na nga sa kapayapaan ang buong universe. At atin ngang makikita dito si Jaco na kung saan ay siya nga ay naka-duty ngayon sa Cyber Patrol. Ang kasama nga nito ay nautusan na pumunta sa Galactic Prison at nagpasama nga ito kay Jaco. Dito nga ay mabilis na pumunta ang dalawa sa Galactic Prison. Sa point na ito ay inasar nga ng convict itong si Jaco na kailan nga lang daw ay nag-hangout sila. Pero salita nga dito si Jaco at sinabi nito na bumalik na nga daw sa universe ang kapayapaan at katahimikan. Salita nga ulit itong prisoner na baka nga daw gusto ulit ni Jaco na makipag-hangout sa kanya, sagot nga dito ni Jaco at sinabi nito na hindi na nga daw ito makakapanggulo pa kailanman. Sa moment na ito ay nagtanong nga itong kasamahan ni Jaco na Galactic Patrol sa isang prisoner na kasamahan ni Moro, sinabi nga nito na yun nga daw grupo niya ay nakadetect ng isang hindi maintindihan na signal mula sa crater na pinagsabugan ni Moro. Kaya tinanong nito kung may idea nga daw ang mga ito about doon. Salita nga dito ang isang kasamahan ni Moro na hindi nga daw niya sasabihin. Then maya-maya nga lang ay tinanong naman nito sa isang kasamahan niya na kung may alam nga daw ba ito sa sinasabi nitong Galactic Patrol. So ibig sabihin pala guys ay wala ding idea itong ibang kasamahan ni Moro sa sinasabi ng Galactic Patrol. At sa moment na ito ay nakipagtalo nga ulit si Jaco sa kasamahan ni Moro about nga sa pagkain, at nagre-request nga ito ng masasarap na pagkain pero itong sila Jaco ay sinabi na hindi nga sila pwedeng magpakain ng hindi naaayon sa utos ng nakakataas. Then sa point na ito ay nagsalita nga itong isang prisoner na nakasama ni Moro at sinabi nito na baka nga daw nakalimutan ng mga ito ni Patin ang isa nilang kasamahan. Ang tinutukoy nga nito ay walang iba kundi si 7-3. Salita naman dito sila Jaco at sinabi nito na si 7-3 nga daw ay kinain ni Moro at napasama nga daw ito sa pagsabog ni Moro. At sa point na ito ay ipinakita itong mga particles ni 7-3 na dahan-daang nabubuo, katunayan nga guys na totoo yun sinasabi ng isang prisoner. Dito nga ay salita ulit itong prisoner at sinabi nito na dapat daw ay pinatay nila ito kasi nga daw itong si 7-3 ay ninakaw lang din nila sa ibang planeta at maaari nga daw nabuhay pa ito at makuha ito ng ibang mortal at dalhin ito sa powerhouse na maaaring magaya ng mga ito ang data na meron si 7-3. Dito nga ay salita itong Galactic Patrol na kasama ni Jaco at sinabi nito na mukhang delikado pala yun pero masaya nga daw siya na itong si 7-3 nga daw ay nawala na. Dito nga ay salita ulit itong isang prisoner at sinabi nito na sigurado nga daw ba itong sila Jaco na na-dispose nila na maayos itong si 7-3. Salita naman dito si Jaco at sinabi nito na sigurado nga daw sila na napasama na ito sa pagkawala ni Moro at hindi na nga daw sila magsasayang ng oras sa mga sinasabi ng mga ito. Salita nga ulit itong prisoner at sinabi nito na hindi pala talaga kayo sure. Dito nga ay ipinakita na itong si 7-3 na tuluyan na ngang nabuo ang ulo nito. Sa point na ito ay sinabi ng kasama ni Jaco na Galactic Patrol na itigil na nga daw nito ang mga pinagsasabi nila kasi nga daw ay tuluyan na ngang nawala itong si 7-3 at kung wala naman daw alam ang mga ito sa tinatanong niya ay mas mabuti pa nga daw na itigil na nila ang usapan. Pero sa moment na ito ay tinanong nga ni Jaco itong kasama niyang Galactic Patrol at sinabi nito na ni-examine mo naman yung loob ng crater ng mabuti diba? Sumagot nga ito ng oo naman. Pero itong si Jaco nga ay parang naniniwala sa mga sinasabi ng mga nasa prisoner kaya ni-suggest nito na double check nga daw nila ang loob ng crater. Sa moment na ito ay nakapunta na nga sila sa crater na kung saan sumabog itong si Moro. At dito nga ay wala silang nakita na particle ni 7-3. Pero hindi nga nila alam na may nakakuha na pala nito na taga-ibang planeta. Inintay nga lang ng mga ito na umalis itong sila Jaco then mabilis na nga rin silang sumakay sa spaceship nila at umalis. Ito ngang sila Jaco ay pumunta sa store para bumili ng madaming pagkain. After nga ng ilang buwan, ipinakita nga dito ang mga mortal na kumuha ng ulo ni 7-3. Dito nga ay nakopy na nila ang data nitong si 7-3 sa lahat ng kanilang unit. Salita nga dito ang parang pinaka-boss nila na hindi nga daw niya ni-expect na si OG-073 ay ang mas magiging mas malakas sa lahat ng unit na ginawa niya at lahat nga daw ng paghihirap sa paggawa dito kay 7-3 ay nag-pay off na nga daw. Dito nga ay salita itong isang kasamahan nitong lalaki at sinabi nito na itong sila sa Ganbo at ang iba pang kasamahan nito ay tuluyan ng naglaho. Salita naman dito itong parang boss nila na mabuti nga daw yun nawala na itong mga bandits na ito para sila na nga daw ang maghari sa buong universe. Grabe nga guys ang ambisyon ng mga ito, balak nilang pagharian ang buong universe.
Sa next panel naman ay ipinakita itong isang spaceship na kung saan ito nga ay parang may pupuntahan. Ito na nga guys ang bagong makakalaban o magiging bagong kontrabida sa arc na ito, walang iba kundi si Granola. Itong si Granola ay parang kasalukuyan nasa isang mission at hinahanap nga nito ang mga mortal na kumuha ng ulo ni 7-3. At sa point na ito ay nakita na nga niya ang spaceship nito at mabilis nga niya itong sinundan. Sa next panel naman ay mabilis nang inatake ni Granola ang spaceship ng mga ito. Dahil sa ginawa nito ay gulat na gulat nga itong mga mortal na ito. Sa point na ito ay mabilis nang inatake ni Granola ang lahat ng mga gwardya dito at walang kahirap-hirap nang natalo ni Granola ang mga ito. Dahil dito ay napilitan nga itong boss nila na pakawalan lahat ng mga OG na unit niya para patayin itong si Granola. Si Granola naman ay parang may hinahanap sa mga OG na ito. Alam naman natin na si 7-3 ang hinahanap dito ni Granola. Sa moment na ito ay mabilis nang umatake itong mga OG kay Granola pero sa point na ito ay ginamit nga ni Granola ang kanyang scanner ay para mapabilis ang paghahanap nito kay OG 7-3. Dito nga ay rektang inatake nito ang mga crystal sa noo ng mga OG dahilan kaya nga madali niyang natalo ang mga ito. At sa point na ito ay nakita na nga ni Granola itong si 7-3. Sa unang panel nga ay ipinakita dito ang masamang nangyari sa mga kalahi ni Granola. Dito nga ay atin makikita ang sira-sira na kabahayan dahil sa pagsugod ng mga Saiyan. At sa point na ito ay bigla nang nagising itong si Granola, siya nga ay nagkaroon dito ng isang nightmare na kung saan ay nag-bring back na naman ang masamang pangyayari na inabot ng kanyang kalahi sa mga Saiyan. Dito nga ay sinabi ng AI ng spaceship kung okay lang daw ba itong si Granola, sagot nga nito na okay lang naman daw siya. Salita nga ulit itong AI at sinabi nito na wag nga daw mag-alala itong si Granola, nasa good condition nga daw ang cyborg na si 7-3. Tinanong naman dito ni Granola sa AI kung may sumusunod sa kanila. Sagot nga nito ay wala daw. Sa kabilang banda naman ay makikita natin itong mga mortal na gumawa ng cyborg na si 7-3, sila nga ay sobrang nalulungkot kasi nga nanakaw na naman itong si 7-3. Balik nga lang ang scene dito kay Granola at sinabi dito ng AI na malayo pa nga daw sila bago makarating sa heater space. Kaya ni-suggest ito kay Granola na pwede naman muna itong matulog. Pero sagot dito ni Granola na hindi na nga daw kasi hindi na daw siya inaantok. Sa moment na ito ay nagtanong ulit itong AI kung tuluyan pa din daw bang hinahamak ni Granola ang mga army ni Frieza. Ito nga guys yun mga Saiyan. Salita nga ulit itong si Granola at sinabi nito na oo daw. Salita nga ulit itong AI at sinabi nito na si Frieza nga daw ay matagal ng patay kaya bakit nga hindi nito try na mag-move on na lang sa nangyari. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na gano'n na nga daw at dagdag pa dito ni Granola na unang-una ang mga apes na yun ang umubos sa mga kalahi ko tapos ang mga apes na ito ay na-wiped out pagkatapos matamaan ito ng isang meteor. Kaya nga daw nawalan siya ng pag-asa na makapaghiganti sa mga yon. Salita nga ulit itong AI at sinabi nito na ang tinutukoy mo bang apes ay yun mga Saiyan. Sagot nga si Granola na oo daw. So bale guys hindi pa pala alam ni Granola na buhay pa itong si Frieza. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planeta ni Lord Beerus. Dito nga ay hinuhuli ni Goku itong Oracle Fish. Sa point na ito ay nakapitan na nga ni Goku ang Oracle Fish at mabilis naman itong ni-injectionin ng pampatulog ni Whis. Itong Oracle Fish na ay may insomnia kaya kailangan nito ng pampatulog. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na nagkakaroon pala ng insomnia ang mga isda. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na oo naman at ang Oracle Fish na yan ay may kakayahang mapanaginipan at makita ang future. Sa sinabi ni Whis ay nagulat nga itong si Vegeta. Pero salita ulit si Whis na minsan naman daw ay hindi totoo. Sa point na ito ay gusto nga ulit ni Goku na makahanap ng isang malakas na fighter para lumaban ulit. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na parang hindi ka pa natututo. Bigla ngang bumaba itong si Beerus sa puno at pagalit nga nitong sinabi kay Goku na wag na nga daw itong gumawa ng kahit ano pa dahil nga daw sa kalokohan nitong si Goku ay nadadamay pa siya. Dito nga ay sinabi ni Goku kay Whis na bakit nga daw nagagalit si Beerus. May nangyari daw ba? Salita nga dito si Whis at sinabi nito na madami daw. Sa point na nga na ito ay nagsimula na ngang train ni Whis itong si Goku. Mabilis ngang nag-ultra instinct itong si Goku at sinabi nito kay Whis na ready ka na ba? Sagot dito ni Whis na ikaw kung ready ka na. Sa point na ito ay mabilis nang tumalon si Goku sa taas at gumamit nga ito ng image technique para padamihin ang sarili niya. Dito nga ay mabilis na sumugod si Goku kay Whis ngunit mabilis nga lang ni Whis pinag-aatake ang mga image technique na ginawa ni Goku. At sa pagtingin nga ni Goku sa itaas ay nandun na agad si Whis at sinabi nito na ang totoo mong katawan ay hindi mo kayang maitago sa akin at sobrang obvious naman nito.
Sa point na ito ay inatake nga ni Whis si Goku sa pamamagitan ng sipa, dahilan kaya nga ito ay tumalsik pababa. Sa moment na ito ay sinabi ni Whis na sobrang layo mo pa para magaya ako at gumawa ka ng sarili mong style Son Goku. Sagot nga dito ni Goku na akala ko gagana sa kanya ang image technique ko na yon. Dito nga ay patuloy na ni-train ni Whis itong si Goku. Habang nag-training itong sila Goku ay pinapanood nga sila ni Vegeta at Beerus. Sinabi dito ni Vegeta na naka-Ultra Instinct na din pa itong si Whis. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na hindi nga daw, ang mga angels nga daw ay laging nasa instinct state. Habang umaatake nga itong si Goku kay Whis ay mabilis nga nitong sinasalag ng isang kamay ang mga atake ni Goku. At sinabi din dito ni Whis na mukhang aware ka na kung paano gamitin ang Ultra Instinct pero ang ability ng Ultra Instinct ay hindi mo pa nalalaman. Dito nga ay mabilis na kinapitan ni Whis ang kamay ni Goku at itinapon nga niya ito sa malayo at sinabi nito na yan natutunan mo na yan ay starting point pa lang. Sa moment na ito ay mabilis nang umatake itong si Goku kay Whis pero mabilis nga lang ni Whis nasasalag ng walang kahirap-hirap ang mga atake nito. Dito nga ay nagsalita itong si Whis at sinabi nito na sa paggamit nga ng Ultra Instinct ay mas greater than ahead ako kay Meres at si Grand Priest naman ay even more accurate kesa sa akin. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ang kakayahan ko pala ay sobrang malayo pa sa kakayahan nyo. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na ang gusto ko lang sabihin ay may lugar ka para mag-training at mas lumakas. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na siya nga daw ay nasa sabik na mas lumakas pa. Sa moment na ito ay habang pinapanood nila Vegeta at Beerus itong sila Goku ay sinabi dito ni Beerus na hindi mo din ba kayang mamaster ang Ultra Instinct. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw fit sa kanya ang Ultra Instinct at gagawa ako ng isang way para ma-surpass itong si Goku. Salita nga ulit itong si Beerus at sinabi nito na possible nga daw ito at nakadepende pa rin yan sa sarili mo kasi nga hindi lang Ultra Instinct ang technique ng mga gods. Sa sinabi ni Beerus nagulat nga itong si Vegeta. At dagdag pa dito ni Beerus na ang Ultra Instinct ay ang specialty ng mga angels. Naiisip mo ba talaga na magiging God of Destruction tayo gamit ang isang galaw na kung saan ay kailangan mong panatilihing kalmado at tahimik ang puso mo? Dito nga ay pag-ulat na sinabi ni Vegeta na paano ito magagamit, sabihin mo kung ano ang teknik na ito. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na pas ako, ay akong magturo kasi hindi naman yan kasama sa trabaho ko. Dito nga ay sinabi ni Beerus na siya nga daw ay mag-exercise muna. At bigla nang sinabi dito ni Beerus, gusto mo bang makita? Pwede mo namang nakawin ang teknik kung gusto mo. Dito nga ay mabilis na sumunod itong si Vegeta kay Beerus. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Granola kung saan ay siya nga ay nakapunta na sa Hitter's Base. Habang naglalakad ito para pumasok sa Hitter's Base ay may isang mortal na nangungulit sa kanya at gusto nga nitong makihati sa reward na makukuha ni Granola. Dito nga ay hindi niya ito pinapansin, talagang makulit lang itong mortal na ito at kinapitan na nga nito ang cyborg na dala ni Granola at sinabi nito na ano daw ba yan bit-bit nito. At dito nga ay hindi na nakapagpigil si Granola at mabilis nitong tinutok sa ulo ng mortal ang kamay niya at sinabi nito na gusto mo bang maisama sa mission na ito. Sige papatayin na kita para mas malaki pa ang reward na makuha ko. Sa moment na ito ay takot na takot nga itong mortal at sinabi nito na joke nga lang daw yun. Si Granola nga ay tuluyan ng pumasok sa Hitter's Base. Sa point na ito ay nagpakita na nga itong si Elecgas at iba pa, sila pala ang boss dito ni Granola. Dito nga ay ibinigay na ni Granola ang cyborg na si 7-3 kapalit ang reward nito pero ni-check nga muna ito ng mataba na kasama ni Elec para makasigurado sila na ito na nga ba yung cyborg na si 7-3. After nito ay nalaman na nga nila na si 7-3 nga ang cyborg at mabilis na ibinigay ni Elec ang reward dito ni Granola. Sa point na ito ay nagtanong si Granola kay Elec kung ano nga daw ba ang balak gawin dyan ni Elec. May balak daw ba itong gumawa ng grupo? Sagot nga dito ni Elec na hindi na nga daw niya kailangan pa ng mga troops kasi nga daw may mga kasama na siya sa Hitters at sapat na nga daw yun. Dagdag pa nito na kung sa oras nga daw na kailangan nila ng mga tauhan na malalakas ay madali nga lang daw sila makakuha ng ganun kasi nga madami daw siyang pera. Dito nga ay salita si Granola na may point nga daw itong si Elec. Salita nga ulit si Elec at sinabi nito na pera at intel na ngayon ang kailangan para madaling mapagharian ang buong universe na ito. Salita nga si Granola at sinabi nito na intel. Salita ulit si Elec at sinabi nito na sa cyborg na yan ay may mga intel na pwede kung mapagkuhaan ng information. Pero itong si Granola ay wala nang pakialam dito kasi nga natanggap na daw niya ang reward niya so hindi na daw niya trabaho na alamin pa kung ano ang intel na yan. At tinanong nito kay Elec kung may ipapatrabaho daw ba ulit ito sa kanya. Dito nga ay sinabi ni Elec na based sa kalagayan ng universe ngayon ay wala na muna akong assignment na ibibigay sa'yo. Dito nga ay nagulat si Granola.
Salita ulit itong si Elec at sinabi nito na muling nabuhay nga daw itong si Frieza. Sa sinabi ni Elec ay parang biglang nagulat itong si Granola at sinabi nito na paano nga daw yun nangyari. Sagot si Elec na hindi nga daw niya alam at dagdag pa nito na ngayon nga daw buhay na itong si Frieza ay mahihirapan na silang gumalaw. Si Granola nga ay sabik na mapatay itong si Frieza para nga makapag-revenge siya dito. Kaya pa desperadong tinanong nito kay Elec kung saan nga daw niya makikita itong si Frieza. At salita naman dito si Elec na mag-revenge. Alam mo bang mas lumakas si Frieza ngayon kesa sa dati? Baka mabilis ka lang niyang mapatay. Dito nga ay walang pakialam si Granola at lumapit na nga ito kay Elec para lang pilitin itong sabihin sa kanya kung nasan si Frieza. Ngunit dahil sa galaw na yon ni Granola ay hindi nga ito nagustuhan ni Gas kaya nga mabilis itong inatake ni Gas sa tuhod at ni-takedown nga niya ito. Dito nga ay sinabi ni Elec na masyado kang mainit Granola, mas magandang mag-revenge bagay gagawa natin ito ng magandang plano, gusto mo ba yon? Sagot nga dito si Granola na oo. Dahil dito ay mabilis na siyang binitawan ni Gas. Dito nga ay sinabi ni Elec na salamat daw sa pag-intindi. Sagot naman dito si Granola habang dinadampot ang rewards niya na i-contact na lang daw siya nitong si Elec bagay may ipapatrabaho daw ito sa kanya at mabilis na ngang umalis si Granola sa Hitter's base. Habang naglalakad nga dito si Granola ay kinausap nga siya ng parang AI na nakalagay sa tenga niya at sinabi nito na mag-ingat nga daw itong si Granola sa pagsabi ng past nito sa iba at yung huling sinabi ni Elec ay hindi ko gusto. Dito nga ay salita itong si Granola at sinabi nito na basura nga daw itong si Frieza at siya na daw ang papatay dito. Salita naman ng AI at sinabi nito na mabuti daw yun pero ikalma nga lang daw muna ni Granola ang sarili niya. So dito pala guys ay may device si Granola na kung saan ay ito nga ang kanyang kinakausap para nga itong isang artificial intelligence. So ngayon nga guys ang itatawag ko muna doon ay AI. After nang makaalis ni Granola sa Hitter base ay pinag-usapan nga ito nila Gas, Elec at ang iba pa nitong kasama. Salita nga dito yung babae na kasamahan nila Elec na bakit nga daw sobrang nagalit si Granola na malaman nito na buhay pa pala si Frieza. Salita nga dito ang isang mataba na kasamahan nila Elec na bakit nga daw sinabi ni Elec kay Granola ang about dito kay Frieza. Salita nga itong si Elec at sinabi nito na itong si Granola ay may itinatagong lakas at matalino din ito. At maaari tayong mapahamak once na masterpass nito sa lakas itong si Gas. Sagot nga dito si Gas at sinabi nito na hindi nga daw mangyayari yon. Salita nga ulit si Elec na ikaw Gas ang pag-asa ng ating pamilya. Salita naman dito yung babaeng kasama nila Elec at sinabi nito na masterpass itong si Gas. Hindi yun possible. Salita nga si Elec na gano'n na nga daw pero mas excited nga daw siyang malaman kung ano nga daw ang nilalaman na intel ng cyborg na yan. At tayo ay pupunta sa lokasyon ni Zuno para malaman natin ang laman ng intel na yan. So guys, si Zuno nga ay yun mortal na pinuntahan ni Zamasu para magtanong about sa Super Dragon Ball at kilala nga din itong si Zuno sa pagkakaroon ng sobrang talino na pag-iisip kaya nga alam niya ang lahat ng bagay. At isa pa guys, ang intel nga ay isang information. Pilinaw ko lang guys para makasabay tayong lahat sa kwento. Sa next panel naman ay malayang bumabiyahe itong si Granola para umuwi sa kanilang bahay. Nang biglang may umatake sa kanyang likod at mukhang magkakaroon nga dito ng ambush. At ang may kagagawa nito ay yung mortal na gustong makipaghati sa reward na nakuha ni Granola dahil dito ay napagpasyahan ni Granola na bumaba muna sa asteroid na malapit sa kanila para makipag-usap ng maayos dito kay Soshiro. Ito nga guys ang pangalan ng mortal na nang ulit kanina kay Granola. Sa point na ito ay sinabi ni Soshiro na wala na nga daw tatakbuhan itong si Granola pero itong sila Granola ay sinabi na ano daw ba ang gusto ng mga ito. Pwede naman daw silang maghati sa reward na nakuha niya para matapos na ito. Salita naman dito si Soshiro na kung kanina ay pumayag ka na ay hindi sana magkakaganito. Sa moment na ito ay mabilis nang pumasok itong sila Soshiro sa spaceship ni Granola. Pero ang nakita nga nila dito ay ang goggles lang ni Granola na kung saan ay ito nga yung laging kausap nito. Sila Soshiro nga ay natrap ni Granola. Si Granola pala ay nasa isang mataas at medyo malayong lokasyon at mabilis nga nitong inatake itong sila Soshiro. At rektang ang tinamaan ni Granola lahat ng kasamahan ni Soshiro mula sa malayo. Dahil dito ay natakot na nga itong si Soshiro at hindi nga din ito makapaniwala na kaya palang umatake ni Granola mula sa malayo kahit wala ang goggles nito. Dito nga ay salita itong AI at sinabi nito na yan ang special technique ng mga taga-Sir Alien. Sa point na ito ay mabilis nang sumuko si Soshiro kay Granola at humingi nga ito ng tawad sa ginawa niya. Sinabi nga dito ng AI na sobrang shooter mo talaga Granola. Sagot nga dito si Granola na hindi daw, nag-miss daw siya ng isa sa mga inatake niya kanina.
At dagdag pa nito na totoo nga daw ang sinabi ni Elec sa akin na hindi ko pa kayang matalo si Frieza sa ganitong estado ng lakas ko, kaya hahanap ako ng way para mas lumakas pa. Mabilis nga itong umalis. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Beerus na kung saan ay ipinakita nga itong Oracle Fish na kasalukuyan natutulog. Habang natutulog nga ito ay nagsasalita nga ito na paparating na nga daw ang pinakamalakas na mortal sa buong universe na ito. Nagsimula nga ang chapter 69 sa scene kung saan ay nakarating na nga si Granola sa planetang Serial. Dito nga ay mabilis na pinaayos ni Granola ang spaceship niya sa mga mortal na nandito. Sa point na ito ay pumunta nga si Granola sa mga marketplace para bumili ng mga pagkain at para nga din treat ang sarili niya. Habang bumibili nga si Granola ng pagkain ay kinamusta nga ng mortal itong matandang kasama ni Granola sa bahay. Sinabi dito ng mortal na kamusta nga daw ang matanda, at ano nga daw ang ginagawa nito. Salita naman si Granola at sinabi nito na masakit nga daw ang paa nito dahilan kaya nga daw hindi ito makapunta dito. At itong matanda na ito ay nasa 500 years old na at iba talaga siya sa mga mortal. Salita nga ulit ang mortal at sinabi nito na bakit nga daw ayaw nitong tumira na lang dito sa kanilang lugar, bakit sa malayong bundok pa nito gustong tumira. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na pasensya ka na, itong city na ito ay hindi bagay sa katulad ko. At sa moment na ito ay binigyan nga ng free water ng mortal itong si Granola, ito nga daw ay para sa matanda, naglakad na nga si Granola para umuwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad nga si Granola ay itinanong ng AI na bakit nga daw ayaw pa nitong tumira sa city na yun kasama ang mga Sogarians. Salita nga si Granola at sinabi nito na ang lugar na yun ay inayos ng mga haters para sa kanila, kaya hindi yun para sa akin. Salita naman dito ang AI at sinabi nito na di ba taga Sir Alien ang nakatira dito. Sagot nga ni Granola na all doubt noong 40 long years ago, after masira at patayin ng mga Saiyan ang aking mga kalahi ay sinimula na ayusin ito ng mga haters. At noong oras na yun ay nawala ang planeta nila kaya ang ginawa ng mga Sogarians ay naghanap na ito ng planeta na pwede nilang tirahan. Dito nga ay nakausap nila si Elec para bilhin ang lugar na yon. Salita naman dito ang AI na mas mabuti nga daw na dumistansya na lang itong si Granola sa mga taga-Sogarians para hindi ito madamay sa napagkasunduan ng dalawang panig. Salita nga dito si Granola na gano'n na nga daw at dagdag pang ang sabi dito ni Granola na mas mabuti nga daw ang view na ito para nga daw makita niya ang hometown niya at para nga din laging mag-bring back sa kanyang memories ang masamang pagsugod nila Frieza sa lugar niya. So guys, parang ayaw ngang makalimutan ni Granola ang masamang ginawa ng Saiyan at ni Frieza sa lugar niya at ito nga din ang dahilan kaya siguro mas umaapaw ang pagkasabik niya na mapatay itong si Frieza at ang mga kasamahan nitong Saiyan. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Beerus at Vegeta. Sa point na ito ay tinanong nga ni Beerus si Vegeta na kung ilang planeta nga daw ang sinira ng mga Saiyan. Salita naman dito si Vegeta na hindi nga daw niya masabi. At dagdag pa ni Vegeta na ang pakikipaglaban ay ang isang way lang noon para lang mabuhay at ito nga ay isang kasalanan. Noong namuno na si Frieza para gamitin ang akin buong kalahi ay doon na nakilala ang Saiyan bilang isang masama at taga-sira. At ang lahat ng yun ay parang business na lang para kay Frieza. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na so parang sinisisi mo na si Frieza ang dahilan kung bakit nagkaganon ang mga kasamahan mo. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na sa paghahangad nga daw ng tatay niya sa kapangyarihan ay nagtayo nga ito ng sariling kaharian na kung saan ay hindi na mabilang ang mga taong pinatay nito. At ang mga kasamahan ni Frieza ay hindi man lamang tumulong at ni-control nila ang mga kalahi ko. Gayunpaman bago makilala ang Saiyan bilang isang destroyer ay ang seed ng Saiyan bilang isang destroyer ay nakatanim na sa amin. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na parang sa sinasabi mo na naka-destiny na talaga ang pag-wipe out sa lahat ng Saiyan. Salita nga dito si Vegeta na parang ganun na nga daw. Salita nga ulit si Beerus at sinabi nito na katawa-tawa nga lang daw ang mga sinabi ni Vegeta. Sagot nga dito si Vegeta na wag na nga daw ni Beerus itong intindihin. Nang biglang sumigaw si Beerus at sinabi nito na ang sinasabi ko ay katawa-tawa yan mga sinasabi mo, ang gusto ko lang ay pakitaan mo ako ng kapangyarihan o teknik mo na kaparehas ng sa destruction na meron ka at ano naman ang kinalaman ng history ng Saiyan dito. At sa point na ito ay ipinakita nga ni Beerus ang kapangyarihan na meron siya sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sobrang liit na chi at ito nga ay rektang tumama sa planeta na katabi nila. Ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog na kinagulat nila Vegeta, Goku at Whis. Dahil sa pagsabog na yon ay sinabi nga ni Whis na sa totoo nga lang daw bagay tuloy-tuloy na sinira ni Beerus ang mga planeta dito ay baka nga daw sumira ito ng ibang planeta na hindi natin nalalaman.
Salita naman dito si Goku na mukhang takot at sinabi nito na sino nga daw ang kaaway nito. Sa moment na ito ay balik lang ang scene dito kanda Vegeta at Beerus. Sinabi dito ni Beerus na yan nga daw ang pinakamahina niyang kapangyarihan. Dito naman ay tinanong ni Vegeta kung paano daw niya ito magagawa pero sa point na ito ay mabilis nga siyang inatake ni Beerus. Ito nga ay kinagulat ni Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin nito. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na habang meron kang duda sa sarili mo ay hindi mo ito kahit kailanman magagawa. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na ano daw ba ang ibig sabihin nitong si Beerus. Salita nga ulit si Beerus at sinabi nito na sa mga ginawa mong crimes at mga kasalanan ng Saiyan ay nagkakaroon ka ng guilt sa sarili mo. At lagi kang nakatuon sa sarili mo. Sa moment na ito ay tinapon nga ni Beerus si Vegeta sa malayong dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Sa point na ito ay sinabi ni Beerus kay Vegeta na isang katotohanan lang ang sasabihin ko sa'yo, ang pag-eliminate ni Frieza sa buong Saiyan ay ako ang nag-utos nun. Kaya ngayon naniniwala ka pa din ba na isang destiny ang pag-wipe out ng buong Saiyan? Dahil sa sinabi nito ay sobrang nagalit nga itong si Vegeta at mabilis nga itong nag-Super Saiyan Blue at inatake na niya ito. Pero lahat ng atake nito ay walang kahirap-hirap na iniiwasan at sinasalag ni Beerus. Sa point na ito ay sinipa ni Beerus sa likod si Vegeta dahilan kaya nga ito ay tumalsik palayo. At habang nasa ere si Vegeta ay mabilis nga niyang inatake ng Wave Blast si Beerus at rekta nga niya itong tinamaan. Pero ilang segundo lang ay nasa likod na pala si Beerus at mabilis nitong dinaganan si Vegeta. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na habang nakakulong ka sa past na kung saan ay hindi ka makamove on sa pangyayari na yon ay hindi ka talaga magiging malakasnan. Dito nga ay mabilis na inatake ni Vegeta si Beerus pero mabilis lang itong naiwasan ni Beerus at dito nga ay kinapitan na niya itong si Vegeta sa braso at ginamit na nga nito ang kanyang destroyer na teknik na rektang tumama kay Vegeta. Dahil sa ginawang pag-atake ni Beerus ay nakita nga ito nila Whis at Goku at sinabi dito ni Goku na ginamit na ni Beerus ang signature moves niya at dagdag pang sabi dito ni Goku na matry palang magaya ang moves na yan. Dito naman ay salita si Whis at sinabi nito na sobrang lakas na pagsabog nga daw nun pero armor lang ni Vegeta ang nasira. Yan teknik na yan ay mahirap ma-mastered. Sa moment na ito ay sinabi ni Beerus kay Vegeta na ang kanyang pag-iisip ay laging nasa destruction o mindset ng pagiging God of Destruction. At ito nga daw ang dahilan kung bakit ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Dagdag pang sabi dito ni Beerus na makinig ka kung talagang gusto mo ang ganitong klase ng kapangyarihan, kailangan mong mag-destroy ng kahit ano at i-recreate ang sarili mo from scratch. Bago ang creation dapat destruction muna. Gets mo ba? Sa sinabi ni Beerus ay nagulat nga itong si Vegeta. So dito nga guys ay balak talagang ituro ni Beerus kay Vegeta ang teknik ng gods. At gumawa nga dito si Beerus ng isang way para malaman niya kung talagang fit kay Vegeta ang teknik na ito. Next panel naman ay napunta ang scene sa mga hitters. Dito nga ay sinabi ni Maki na bingo nga daw kasi nga napag-ana nila ang data na meron si 7-3. Sila Elec nga ay kasalukuyan pinapanood ang data na laman nitong si 7-3. Sa video nga guys ay ipinakita dito ang mga kasamahan ni Saganbo na pumunta dito kay Zuno. Sa point na ito ay nagsalita itong si Maki at sinabi nito na pinuntahan pala ng mga basura na yan si Zuno. Salita naman dito si Elec at sinabi nito kay Oil na ilista nga daw nito ang mga information na kanilang makikita sa video na yan. Naagad namang sinanayunan ni Oil. Salita nga dito si Maki at sinabi nito na ni-ambush pala ng mga Galactic Patrol itong sila sa Ganbo at ang mga kasamahan nitong mga basura. Dito naman ay salita itong si Elec at sinabi nito na ang mga Galactic Patrol pala ang nagpapatupad ng batas sa buong sektor na ito. May sense nga ito kaya pala hindi natin makita itong si Zuno. Sa point na ito ay balak na nga nilang puntahan si Zuno para ipakita ang data na meron sila. Pero sinabi dito ni Elec na mamaya nga daw. Ipinakita nga sa video na lahat nga ng convicts ay nakatakas kaya sinabi dito ni Oil na nakatakas lahat sila ng sabay-sabay. Paano yan nangyari? Dito nga ay salita itong parang tauhan nila Elec at sinabi nito na ayon nga daw sa data ni 7-3 ay lumalabas dito na ang ginamit nila ay ang Dragon Balls. Salita naman dito si Elec at sinabi nito na ano nga daw ang mga Dragon Balls. Salita nga ulit ang tauhan nila at sinabi nito na ang Dragon Ball na yon ay ginawa ng mga Namekian at kaya nitong mag-grant ng wish. Salita naman si Maki at sinabi nito na kahit anong wish kaya nitong e-grant. Sagot dito ng tauhan nila na oo daw at ito nga daw ang ginamit ni Moro para maibalik nito ang kanyang magic ability. Dito nga ay na-analyze ni Elec ang lahat ng information na nalaman nila at sinabi nito na naiipaliwanag nga daw ng info na meron itong si 7-3 ang mga kaduda-duda na nangyayari sa buong universe na ito. Baka nga daw ito din ang ginamit ni Frieza kaya nga ito ay muling nabuhay.
Salita naman dito si Oil at sinabi nito na ibig sabihin ang mga Dragon Balls na yan ay nandito lang. Dito nga ay salita naman dito si Elec at sinabi nito na mas importante nga daw ang intel na ito kesa sa malaman ang lokasyon kung nasaan itong si Zuno. Ito namang si Maki ay parang familiar sa kanya ang sinasabi ng tauhan nilang mga Namekian. Dito nga ay sinabi ni Gas na ang Namekian na yon ay yung tribe na kasamahan ng mga Sir Alien. At sa point na ito ay naalala na ni Maki ang mga ito at sinabi nito na ay oo yung mga kulay green na sumama sa mga Sir Alien. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na baka nga daw ang mga yon ay wala na. Sa moment na ito ay iniisip ni Elec itong Namekian na nakita niya. At dito nga ay napagtanto niya na yung matanda na nagngangalang Mana ito. Ito nga daw ay kasalukuyan kasama ni Granola sa bahay nito. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Sir Alien na kung saan ay nakauwi na nga itong si Granola sa kanyang bahay. Agad nga niyang binigyan ng tubig itong matanda dahil dito ay nasabi ng matanda na sobrang bait nga daw talaga nitong si Granola sa kanya. Sa moment na ito ay tinanong nga ni tanda itong si Granola na kung kamusta nga daw ang trabaho nito. Salita naman si Granola at sinabi nito na pera-pera nga lang daw ito kaya niya ito ginagawa. Sa point na ito ay sinabi ni Granola na yun mga Sogarians nga daw ay nagbigay ng extra water para sayo. Dito naman ay sinabi ng matanda na ang babait nga daw ng mga Sogarians na ito sa kanila. Pero sa moment na ito ay sinabi ni Granola na medyo masama pa din daw ang loob niya sa mga ito kasi nga sila daw mga Sir Alien ang unang tumira dito. Sagot naman dito ng matanda na wala naman daw siyang reklamo sa pagtira ng mga Sogarians dito sa planetang ito at dagdag pa dito ng matanda na kung may naka-line up na trabaho daw ba itong si Granola pero sagot nito na wala nga daw kasi nga muling nabuhay itong si Frieza. Salita naman ng matanda at sinabi nito na muling nabuhay si Frieza. So ibig sabihin balak magpatong ng malaking halaga ng pera ang Heaters para patayin itong si Frieza. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na wala nga daw at ang Heaters nga daw ay parang umiiwas dito kay Frieza at sa mga kasamahan nito. Pero dagdag pa dito ni Granola na kahit nga daw walang reward kung sino ang makakapatay dito kay Frieza ay siya na mismo ang tatapos dito. Salita naman ang matanda at sinabi nito na wag na nga daw subukan ni Granola kasi nga daw wala itong kakayahan para matalo itong si Frieza. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na in case nga daw na ganun ang mangyari ay gagamitin na nga daw niya ang kanilang last resort at tinignan nga nila ang Dragon Balls na nakapatong sa tabi ng libro. Salita naman dito ang matanda at sinabi nito na ang kapangyarihan ng Dragon Ball ay wag mong gamitin sa pag-revenge. Sagot nga dito si Granola at sinabi nito na alam daw niya ito at matagal na nga daw niyang hinahanap sa buong planeta na ito ang isa pang Dragon Ball pero hindi nga daw niya ito makita. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na halos 40 years na ang nakalipas ng huli kung makita ang isang Dragon Ball na yon. At dagdag pang sabi dito ng matanda na wag nga daw gamitin ni Granola ang kapangyarihan ng Dragon Ball para sa pangsariling hangarin nito. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Namekian kung saan ay kasalukuyan ng tinuturo ng isang teacher na Namekian ang about sa Dragon Ball. Ayon nga sa teacher na ito ang Dragon Ball nga daw ay may iba't ibang size at numbers depend sa gumawa nito. Sa kanilang planeta nga daw ang bawat Dragon Ball ay nasa pangangalaga ng mga elders. Pero ang kapangyarihan ng Dragon Ball ay ating ginagamit as a reward para sa mga matatapang na mandirigma. Sa point na ito ay salita nga itong isang batang Namekian at tinanong nito na kung ang ibang planeta nga daw ay may sarili din Dragon Ball. Sagot nga dito ng teacher na meron nga daw katulad nga daw ng planetang Earth. At habang masayang nagtuturo ang teacher na Namekian sa mga student nito ay may nagtanong nga ulit, tinanong nga ng bata na kung ano nga daw ang nangyari sa ibang Namekian na ka-tribe nila. Sagot dito ng matanda na hindi nga daw niya alam, baka nga daw na wiped out na ang mga ito. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kanda Granola. Dito nga ay kasalukuyan nagsasalita itong matanda at sinabi nito na noong nga daw ay sobrang daming mga taga Namekian ang tumira dito pero ngayon nga ay ako na lang ang Namekian sa planeta na ito. At dagdag pa nito na kung siya nga daw ay mamatay na, itong Dragon Balls na ito ay maglalahon na din. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na pero kung mag-wish tayo sa Dragon Ball na ito na ibalik na lahat ng mga kalahi natin na na-wiped out noong 40 years ago para maibalik natin ang lahat sa normal. Salita naman dito ang matanda at sinabi nito na paano na lang ang mga Sogarians. May hahanap mo ba sila ng sarili nilang planeta? Pero tuloy pa din sa pagsasalita itong si Granola at sinabi nito na pati itong si Frieza at yun mga army nito ay atin na ni-eliminate sa buong universe na ito. Salita nga ang matanda at sinabi nito na wala nga daw maitutulong yan mga sinasabi nitong si Granola. Paano nga daw kung ginawa ni Granola lahat ng mga plano nito, nakakasigurado ka ba na walang mga bagong kalaban na darating?
Dito nga ay parang natauhan si Granola sa mga sinabi ng matanda. At sinabi pa dito ng matanda na wag na nga daw nitong pag-interesan yan Dragon Ball na yan. Sa point na ito ay mabilis nang pumasok sa kwarto ang matanda para matulog. Si Granola naman ay pumunta sa salas para manood ng TV. Dito nga ay habang tinitignan niya ang Dragon Ball na kapit niya ay bigla nga niyang nakita sa mga taga-Sogarians ang isang pang Dragon Ball na talagang ikinagulat niya. Kaya napagpasyahan dito ni Granola na agad itong kunin sa mga Sogarians. Mabilis nang pumunta si Granola sa city ng Sogarians para nakawin ito. Dito nga ay matagumpay nga nitong nanakaw ang isang Dragon Ball. Sa moment na ito ay sinabi ng AI kay Granola na hindi mo susundin ang sinabi ng matanda sa'yo. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na ayos nga lang daw ito at meron daw siyang plano. Dito nga ay mabilis na nag-ritual si Granola para i-summon ang dragon. Ilang sandali lang ay lumabas na nga itong dragon at tinanong na nga nito ang kahilingan ni Granola. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na gawin nga daw siyang pinakamalakas sa lahat. At sa unang panel na ay ipinakita nga dito ang Dragon Ball na kasalukuyan kinakausap itong si Granola. Sinabi nga dito ng dragon na gusto mong maging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito, yun pwedeng sumunod sa lakas ng isang god, ganun ba? Sagot nga dito si Granola at sinabi nito na oo, gawin mo akong pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Sagot dito ng dragon na pwede naman daw kaso nga lang yun lakas mo lang ngayon ang maaari mong mahigitin. At hindi ko din magagawa ang wish mo na yan. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na ano daw ang ibig sabihin nitong dragon na ito, hindi daw ba niya kayang magawa ang kanyang hinihiling. Salita naman dito ang dragon at sinabi nito na gayon pa man ay may possible naman na mangyari ang wish mo na yan kung papayag ka sa ating magiging kondisyon. Pero ang decision ay nasayo pa rin naman. Sa point na ito ay determinado na nga itong si Granola na maging pinakamalakas na mandirigma sa lahat at wala nga siyang pakialam kung ano pa man ang magiging kondisyon nito. Sa next panel naman ay ipinakita nga dito si Vegeta na kasalukuyan pinag-aaralan ang teknik na ipinakita kanina ni Beerus. Sa point na ito ay hindi pa nga din magawa ni Vegeta ang fundamentals nito kaya agad nitong sinabi kay Beerus na mabilis nga daw masira ang bato na ito gamit lang ang aking regular na chi. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na sa tuwing ginagamit nga ng mga God of Destruction ang teknik nila ay na-erase nga daw nila ang isang bagay sa existence nito, at dagdag pa dito ni Beerus na kaya natin burahin ang isang bagay to nothing. Sa tuwing ginagamit natin ito ay dapat mag-release tayo ng isang malakas na energy sa tuwing sumasabog ang isang bagay. Sa point na ito ay pinasabog nga ulit ni Beerus ang isang bato at ito nga ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Sa moment na ito ay nakita nga ito nila Goku at sinabi dito ni Goku na sumisira na naman ba si Lord Beerus ng mga gamit natin dito. Dito nga ay sinabi ni Beerus kay Vegeta na ang pagsabog nga ang tunay na highlight sa tuwing ginagamit natin ang kapangyarihan ng God of Destruction. Sa point na ito ay napansin nga ni Beerus na nasunog pala ang comics na kanyang binabasa. Sa next panel nga ay napunta lang ang scene dito kay Goku at Whis. Sinabi dito ni Goku na tinuturuan ba ni Lord Beerus si Vegeta ng bagong teknik. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na ano naman daw ang problema doon. Sagot dito ni Goku na wala nga daw, pumunta daw siya dito para mapag-aralan pa ng mabuti ang about sa Ultra Instinct, at dagdag pa dito ni Goku na tignan na lang daw nila kung sino nga ba sa kanila ni Vegeta ang magiging pinakamalakas na warrior ng universe na ito. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na tignan na lang natin kung sino nga ba sa lahat ng mortal na namumuhay sa buong universe na ito ang magiging pinakamalakas sa lahat. Dito nga ay salita ulit si Goku at sinabi nito na alam mo ba kung sinong mortal yun. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na hindi nga daw pero nagbigay nga lang daw siya ng scope sa buong universe na ito at sino nga ba pati ang makakakilala dun kung ito ay parating pa lang. At dito nga ay sinabi ni Whis sa Oracle Fish kung tama daw ba ang sinasabi niya. Salita naman dito ang Oracle Fish at sinabi nito na oo, sigurado ako na paparating pa lang ang warrior na ito. Sa moment na ito ay biglang lumapit si Vegeta sa Oracle Fish at sinabi nito na baka ako na yon at ipinakita nga nito ang isang maliit na bato at ginamitan nga niya ito ng teknik ng isang God of Destruction. Ito nga ay matagumpay niyang nagawa at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Dahil dito ay nagulat nga itong sila Whis, Goku at ang Oracle Fish kasi nga nagawa agad ni Vegeta ito sa madaling panahon. Sa point na ito ay sinabi ni Vegeta na sa susunod nga daw ay mas malaking bato pa ang kanyang papasabugan. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Granola at mukhang tapos na nga itong humiling sa mga Dragon Balls. Dito nga ay ipinakita itong si Granola na sobrang lumago nga ang buhok nito at sa point na ito ay pinalutan nga niya ang isang malaking bato at ito nga ay kanyang pinasabog.
Dito nga ay sinabi ng AI na anong tawag daw sa teknik na yon pero itong si Granola ay ngumiti lang. Sa point na ito ay nagising nga ang matanda dahil sa malakas na pagsabog at mabilis nga nitong hinanap ang Dragon Ball ngunit ito nga ay wala na. Kaya nga ang ginawa ng matanda ay mabilis nitong pinuntahan yung lokasyon kung saan nangyari ang malakas na pagsabog. At sa moment na din na ito ay nakita na nga ng matanda itong si Granola at mabilis nga nitong sinabi na totoo daw bang ginamit nito ang mga Dragon Balls. Sagot nga dito ni Granola na oo daw ginamit daw niya ito kaya nagkaroon siya ng sobrang lakas na kapangyarihan. At ito nga daw ay hindi basta-basta lang kapangyarihan kasi nga daw hiniling niya na siya ay maging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito at dagdag pang sabi dito ni Granola na siya na nga daw ang papatay dito kay Frieza. Dito nga ay salita itong matanda at sinabi nito na ano nga daw klaseng kondisyon ang pinagawa sa kanya ng Dragon Ball. Dito nga ay hindi sinasabi ni Granola sa matanda. Dahil sa ginawa nitong si Granola ay parang dismayado nga itong matanda. Dagdag pang sabi dito ng matanda na wala na nga daw silang magagawa at may magpapakita na bagong kalaban dahil sa ginawa mo. Sagot naman dito ni Granola na siya na daw ang bahala sa mga iyon at wala naman silang magagawa sa akin kasi nga ako na ang pinakamalakas sa lahat. Dito nga ay sinabi ng matanda na huwag kang maging mapagmataas dahil hindi mo masasabi ang tadhana baka sa isang araw ay may mas malakas pa sa'yo pagdating ng araw. Dito nga ay walang pakialam si Granola sa mga sinasabi ng matanda at mabilis nga nitong sinabi na hahanapin na nga daw niya itong si Frieza pero na-sense nga niya ang chi ni Elec kaya nga ito muna ang una niyang pinuntahan. Sa point na ito sobrang nag-aalala nga itong matanda kay Granola. Si Granola nga ay nagmamadaling pumunta sa city ng Sugarians para gamitin ang spaceship papunta sa mga Heaters. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Whis. At habang kinukulit nila Goku ang Oracle Fish ay pinapanood naman ni Whis ang mga pangyayari sa universe. Dito nga ay nakita niya lahat ng mga ginawa ni Granola kaya nga napasabi ito na sobrang laking kaguluhan daw nito. At after nga ng 2 araw ay bago nga pumunta si Granola sa Heater's base ay ginupit na niya muna ang buhok niya na lumago. Sa point na ito ay pumasok na nga itong si Granola sa Heater's base. Dito naman ay kasalukuyan nagdidiwang ng isang party itong sila Elec. Pero itong si Granola ay wala nang pakialam dito. Sinabi nga dito ni Elec na ano nga daw ang problema nito. Hindi daw ba nakikita ni Granola na hindi pa tapos ang show? Salita nga dito si Granola at sinabi nito nasa na ba si Frieza. Sagot naman dito si Elec na si Frieza na naman ba ang hinahanap mo? At mabilis nang pinahinto ni Elec ang show para kausapin itong si Granola. Dito nga ay salita ulit si Elec at sinabi nito na di ba sinabi ko na sayo na hindi mo kayang matalo si Frieza sa ganyang estado ng lakas mo. Salita naman dito si Granola na nagkakamali ka, ako na ang pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Sa sinabi nga ni Granola ay nagtawanan nga itong si Maki at si Oil. Sinabi dito ni Maki na ano, strongest warrior. Sabay tawa nga ito. Salita naman dito si Elec at sinabi nito na pasensya ka na Granola may ginagawa kami ngayon pwede naman natin pag-usapan yan mga dreams mo after namin dito. Sumigaw na nga dito si Granola at sinabi nito na hindi ako nananaginip totoo lahat ng sinasabi ko at ngayon sabihin mo na sakin kung nasaan si Frieza. Dito nga ay pabulong na sinabihan ni Elec si Oil na palabasin mo na yan si Granola na agad naman sinunod ni Oil. Sa moment na ito ay mabilis nang nilapitan ni Oil si Granola at umatake nga ito kay Granola ng isang malakas na suntok. Pero mabilis nga lang iniwasan ni Granola ang atake nito at mabilis siyang nag-counter gamit ang isang daliri na rektang tumama sa tiyan ni Oil dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Dahil sa ginawa ni Granola ay nagulat nga itong si Maki at sinabi nito na paano nga daw yun nagawa ni Granola. Dito naman ay sinabi ni Elec kay Oil na tumayo ka na dyan Oil at makipaglaban ka dyan kay Granola para malaman natin kung talagang ang lumakas na yan.